Eldja Canyon, na nangangahulugang Ifar Canyon, ay bahagi ng mas malaking Vatnajökull National Park. Itinuturing itong pinakamalaking bulkanikong kanyon sa buong mundo, na may habang humigit kumulang 40 kilometro, o 25 milya, at may ilalim na umaabot sa 200 metro, o 650 talampakan. Ang kanyon ay nabuo noong isang napakalaking pagsabog ng bulkan na naganap mga 9,000 taon na ang nakararaan sa panahon ng Holocene. Ang pagsabog ay pinaniniwala ang isa sa mga pinakamahalaga at makasaysayang pagsabog sa Iceland na nag-ambag sa pagbuo ng parehong kanyon at ang nakapalibot na kalikasan. Ang pagsabog na lumikha sa Eldja ay bahagi ng isang mas malaking sistema ng bulkan na konektado sa kalapit na bulkan ng Katla. Ang Katla ay isa sa mga pinakaaktibo at delikadong bulkan sa Iceland, at ang mga pagsabog nito ay naging responsable sa pagbubuo ng marami sa heolohiya ng rehiyon. Ang Eldja mismo ay nabuo mula sa mga agos ng lava na dumaloy mula sa isang malaking bitak na lumilikha ng kahanga-hangang mga pader ng kanyon. Ang mga agos ng lava at ang mga pagsabog ay sobrang lakas na maaaring nakaapekto ito sa klima ng buong mundo na nagdulot ng pansamantalang paglamig. Malapit ang relasyon ng Eldja sa Katla, isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Iceland. Ang mga pagsabog na nagbunga sa kanyon ay bahagi ng parehong sistema ng bulkan ng Katla na nananatiling isang aktibong banta hanggang ngayon. Ang rehiyon ay maingat na binabantayan dahil sa posibilidad ng mga hinaharap na pagsabog. Ang pagsabog na lumikha sa Eldja ay pinaniniwala ang isa sa pinakamalaking pagsabog sa kasaysayan ng Iceland na nagbuga ng malalaking volume ng lava na lumikha sa kakaibang tanawin ng kanyon. Ang pagsabog ay hindi lamang nagbago sa kanyon, kundi nakaapekto rin sa klima sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansamantalang pagpapalamig na maaaring nakaapekto sa kapaligiran sa buong mundo. Isa sa mga tampok ng Eldja ay ang talon ng Ofrufos na matatagpuan sa loob ng kanyon. Ang kamangha-manghang talon na ito, kahit hindi kasing laki ng iba pang talon sa Iceland, ay kilala sa dramatikong tanawin at natatanging likas na pader ng lava. Ang pangalan ng talon, na Ofrufos, ay isinasalin bilang Impassable Waterfall, o talon na hindi madadaanan, na maaaring tumukoy sa hirap ng pagtawid sa kanyon noong mga nakaraang panahon. Ang kanyon ay punong-puno ng mga geothermal na bukal at mga bulkanikong katangian, na ginagawang isang kaakit-akit na lokasyon para sa mga geologist at mga mahilig sa kalikasan. Ang kalikasan ay patuloy na nagpapakita ng mga bakas ng bulkanikong aktibidad, tulad ng mga steam vents at mga labi ng mga sinaunang agos ng lava na patuloy na hinuhubog ang teritoryo. Dahil sa koneksyon nito sa mga pagsabog ng bulkan at ang makapangyarihang lakas ng kalikasan, maaaring nakaimpluwensya ang Eldja at ang nakapalibot na lugar sa mitolohiyang Norse at mga sagang Icelandic. Bagamat hindi tiyak na binanggit, ang mga nakakamanghang likas na tampok ng kanyon ay maaaring naging inspirasyon sa mga kwento ng mga higante, Diyos, at mga halimaw sa mga alamat ng Iceland. Dahil sa koneksyon nito sa mga pagsabog ng bulkan at ang makapangyarihang lakas ng kalikasan, maaaring nakaimpluwensya ang Eldja at ang nakapalibot na lugar sa mitolohiyang Norse at mga sagang Icelandic. Bagamat hindi tiyak na binanggit, ang mga nakakamanghang likas na tampok ng kanyon ay maaaring naging inspirasyon sa mga kwento ng mga higante, Diyos, at mga halimaw sa mga alamat ng Iceland. Habang kilala ang Iceland sa mga mas popular na destinasyong panturista tulad ng Golden Circle at Blue Lagoon, ang Eldja ay nananatiling isang destinasyon na hindi gaanong dinarayo. Nagbibigay ang kanyon ng isang tahimik at malalayong karanasan para sa mga manlalakbay, kaya't ito ay isang perpektong lugar para sa pag-hiking at pag-explore. Ang medyo mababang profile nito ay nangangahulugan ng kaunting tao na nagbibigay ng mas mapayapang koneksyon sa kalikasan. Sa kabila ng bulkanikong pinagmulan ng Eldja, sinusuportahan nito ang iba't ibang uri ng halaman at hayop. Sa mga buwan ng tag-init, ang kalikasan ay natatakpan ng berdeng lumot, mga damo, at manglak na bumabaligtad sa madilim na mga batong bulkan. Nagbibigay din ang lugar ng tirahan para sa mga ibon, kabilang ang Arctic terns at mga uwak, kaya't isang kagiliw-giliw na po. Dahil sa dramatiko at misteryosong atmosfera ng kanyon, may ilang naniniwala na ang Eldja ay nagsisilbing isang portal sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng kabilang buhay. May mga kwento ng mga naglalakbay na napadpad sa kanyon at nakaranas ng mga kakaibang, tila panaginip na mga kalagayan kung saan nakakita sila ng mga bisyon ng mga kaluluwang pumanaw o nakatagpo ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Ang mga karanasang ito ay itinuturing ng ilan bilang ebidensya na ang kanyon ay may koneksyon sa kaharian ng mga patay, isang lugar na may manipis na hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mayroon ding naniniwala na ang mga agos ng lava ng Eldja ay hindi lamang mga labi ng isang pagsabog, kundi may mga kaluluwa na nai-infuse sa mga ito mula sa mga taong namatay sa mga sinaunang pagsabog ng bulkan o labanan.